Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas laban sa fake news kasabay ng pagtitiyak na mananatiling protektado ang kalayaan sa pagpapahayag ayon sa Malacanang. Narito ang balita ni Crezeline Catarong. Sa ikatlong pulong ng Legislative Executive Advisory Council o LEDAC ng 20th Congress na ginanap sa Malacanang Palace, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga mambabatas na isama ang panukalang Anti-Fake News and Digital Disinformation Act na target ipasa bago ang Hunyo. Nauna nang nagpahayag ng pangamba ang ilang sektor na maaring maging banta sa freedom of expression ang mga panukalang batas laban sa fake news, lalo na sa panahong mahalaga ang papel ng media at social media sa pagbibigay boses sa mamamayan. Bilang tugon, tiniyak ng Malacanang na hindi isasakripisyo ang karapatan ng taong bayan. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo na dapat may maingat na balanse ang pagpapatupad ng panukala. Ang sinabi naman po ng Pangulo nung nabanggit po ito ay dapat pong balansehin. Yun po ang ating nadinig sa Pangulo, dapat balansehin nga po dahil nga po baka po masagasa yung freedom of expression. Dapat ma-define mabuti kung ano po yung sinasabi nating fake news at disinformation. Dagdag pa ng palasyo, hindi papayagan ng Pangulo na masupil ang anumang kalayaang sibil at karapatang konstitusyonal ng publiko. Hindi po hahayaan ng Pangulo na masagasaan ang anumang freedom of expression, freedom of speech ng ating mga kababayan. Samantala, kabilang din sa 21 LEDAC priority measures ang panukalang travel tax abolition na suportado ni Marcos Jr. dahil makatutulong umano ito sa pagbawas ng gastusin ng mga Pilipinong nagbibiyahe. Ayon sa palasyo, maraming Pilipino ang bumabiyahe hindi lamang para sa bakasyon, kundi pati sa trabaho at mga emergency, kaya't nagiging dagdag pasanin ang travel tax. Tiniyak naman ni Castro na hindi maapektuhan ang pondo para sa turismo, edukasyon at mga programang pangkultura dahil popondohan ito sa pamamagitan ng General Appropriations Act o GAA. Kapag ka po ito ay nagkaroon ng abolish na po lahat at hindi lang kumbaga deduction lang yung fee, ito naman po ay pupuntahan ng gobyerno, of course, sa pamamagitan po ng GAA. Ang travel tax na kinokolekta mula sa mga Pilipinong umaalis ng bansa ay ipinapamahagi sa tatlong sektor, 50% sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA, 40% sa Commission on Higher Education at 10% sa National Commission for Culture and the Arts. Samantala sa panawagan ng ilang grupo na maglabas ng ulat ang TIEZA hinggil sa paggamit ng travel tax, sinabi ni Castro na regular itong sinusuri ng Commission on Audit. Ito naman po ay sumasa ilalim din po sa COA examination. So hindi lang po kinakailangan na orderan pa sila na magbigay ng kanilang report patungkol po dito dahil ang COA po ay tinitignan din po ang kanilang mga pagre-report. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Crezeline Catarong, SMNI News.